born in Bethlehem so long ago. He came to save a lonely world, a special love to show. He came to help and understand the error of their way. He came to bring salvation. He's the source of Christmas Day. He's the reason for the season. He's the purpose of it all. He's the God of all creation and the mighty Lord of all. He's the reason for the season, for the trimmings and the tree. May this Christmas time remind you that He came to set men free. Oh, how few remember the reason for this day. His birthday is forgotten while we celebrate and play. We cover up the holiday with tinsel and with lights, and soon we drown the meaning why He came that Christmas night. He's the reason for the season. He's the purpose of it all. He's the God of all creation and the mighty Lord of all. He's the reason for the season, for the trimmings and the tree. May this Christmas time remind you that He came to set men free. He's the reason for the season. He's the purpose of it all. He's the God of all creation and the mighty Lord of all. He's the reason for the season, for the trimmings and the tree. May this Christmas time remind you that He came to set men free. Rejoice, rejoice, in Jesus reigns, and sings His songs in glory. On fields and floods, from seas and plains, the sun rejoice, the sun rejoice, the sun rejoice, the sun rejoice. Singer natin.
Amen. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay ginising na naman ng Panginoon sa umagang ito. At maraming salamat dahil tuloy-tuloy po yung ating programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina every Friday at 5 o'clock in the morning. At maraming salamat sa Panginoon sa mga kasama natin ngayon na mga host. Nandito po Sister Vicky, Sister Beth, and Sister Benny. Yan, Sister Irene ay on the way pa lang. Yan po. Sister Tintin, Sister Cherry, Sister Jamaica. Yan. Good morning sa inyong lahat. At si Brad Dennis Salarson na naunang bumati sa atin. Naimbag nga agsapa tayo amin. Nasa Bulacan siya. Ayan, ingat po kayo dyan. At Sister Vicky, yan po. Advance Happy New Year, sabi po niya. Sister Agapita Amlos, good morning po sa lahat. Ma'am Flor Solomon, good morning po, Ma'am Flor. Malamig na po dyan. And Sir Junie Narcisa, yan, naimbag nga agsapa host and to all viewers. Yan, Sister Benny. Meron po tayong 12 na nanonood na po sa ating Facebook Live. At Sister Jamaica, yan. Pastor RJ is watching. Good morning, Pastor RJ. At babati po ang ating mga host sa inyo ng isang magandang umaga. Yan po. Hello, amen. Muli, isang napakalamig na umaga po. At advance Happy New Year sa lahat. At ilang araw na lang? 4. So, yun. Enjoy po tayo. At sa ngayon, may maganda ulit na Word of God para yun yung magpapasaya at magpapaunawa sa atin kung ano po yung tunay na diwa ng Pasko. At sa bagong taon, may enjoy po natin. Andon yung may prosperous New Year. Ilan po, to God be the glory. Ayan, Sister Beth. Amen. Good morning po sa lahat. Isang mapagpala at malamig na umaga. At ganun din po, ini-invite namin lahat na makapakinig. At blessed Merry Christmas, Merry Merry. At ganun din, advance Happy New Year. Thank you. Good morning po sa lahat at good morning po, Pastor. Sama-sama po tayong makinig ng devotion ulit. Yan lang po. Happy New Year po in advance. To God be the glory. And Sister Nelly nandiyan na rin po. Maria Abigail Canao. Yan po. Sister Nelly and Brad David. Good morning po sa inyo dyan. At kayo po ay, bago po kami mag-explain ng aming topic po ngayon, ang topic po natin ay nakikita nyo po sa ating sa church. Let us adore Christ in our families. So yun po yung nakalagay sa natin. Sa theme natin this Christmas, yun po yung ating pag-aaralan po. Bago po tayo mag-aral po ay sabi po ni Pastor RJ na imbag ng morning kakabsat, Merry Christmas and Blessed New Year. Let us enjoy the holy Word of God. So, kakanta po muna kami dahil nandito na po yung aming singer. Ayan po, kakanta po kami ng Joy to the World. Ayan po. First, second, and third stanza. Ayan po. Baka umulan. Baka uulan po kapag kami ay kumanta. Okay po. Irene, Kami Santa. Joy to the world. Wala kang boses. Pwede sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
earth the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. He Nobles rules the the world world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Yan po. Amen. Maraming salamat po. Yan po. Ayan, Sister Isabel. Good morning, Sister Isabel. At ngayon po, tuloy-tuloy po tayo sa ating lesson po all about adoring Christ in our families. Yan po. At ipapaliwanag po ng ating mga host ang ibig sabihin ng adore. Yan. Ang ibig sabihin ng adore. At ngayon po sa aking pag-aaral po ay hindi po natin hindi natin kayang i-worship ang Panginoong Hesukristo kung hindi po natin talaga siya kikilalanin mula po sa salita ng Diyos. Kaya meron po akong ibabahagi po sa inyo tungkol po sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan po, prayerfully ay meron po tayong matututunan sa ating mga pag-aaralan po ngayong araw na ito. At isi-share ko lamang po sa inyo sino ba si Jesus Christ na ating i-worship. Yan, dapat makilala po natin siya dahil siya po yung tinanggap natin sa ating puso. Siya po yung nasa puso natin. Siya po yung Panginoon natin at tagapagligtas. At hindi lang po Panginoon natin at tagapagligtas, ay dapat alam po natin kung sino po siya at ano po ang ginawa niya dito sa lupa. So yun po yung isi-share ko po sa inyo. Yan po. Merong letter G sa Google Meet. Sister Geraldine, good morning. Hello, Sister Geraldine. How are you there? Kumusta na kayo ni Ma'am Rachel? Yan. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong buong family. At si Sister Emilia nasa Facebook Live po yan. Yan po. At ngayon po, sabi po dito, Christianity is not a system of beliefs but a person. Kung tayo ay tinatawag na Kristiyano, ay hindi yung mga paniniwala natin ang importante dito, kundi yung meron tayong pinapaniwalaan, sinasampalatayanan. Yan po. We are not saved through rules and rights but through a person. Tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng mga sinusunod natin ng mga ritual o tradisyon o mga bagay-bagay na utos, kundi tayo ay naligtas sa pamamagitan ng isang persona. Yan. Pag sinabing persona, meron tayong relasyon. Yan po. Meron tayong relasyon sa Kanya. Kaya sa pag-aaral po natin ng lesson na ito na Let Us Adore Christ, kikilalanin po natin sino ba si Jesus Christ. At ano po yung pinakamahalagang ginawa niya dito sa lupa. Kaya share ko lang po sa inyo yung mga verses. Kung kayo po ay nakikinig po, pwede ninyong isulat yan upang sa gayon po ay babalikan nyo po kapag kayo po ay nagbabasa ng inyong Biblia. Sabi po dito sa Galatians chapter 4 verse 4, Jesus was born of a woman. Kaya siya po ay pinanganak sa isang kapanganakan na kagaya din po natin. Pinanganak tayo ng nanay natin, di ba? Si Jesus Christ, meron din po siyang nanay in the flesh. Yan. Jesus was born of a woman. And then sa Luke chapter 2 verse 5, Mary underwent a normal human pregnancy. She was great with child. Yan po. So si Mary, siya yung nagdalang tao kay Jesus Christ. So mamaya po ipapaliwanag natin kung ano po yung mga
nangyari sa kanyang pagdadalang tao. Sa Luke chapter 2 verse 40, sinabi diyan na throughout childhood, Jesus grew in a normal way. Kaya nga nung pinanganak si Jesus Christ, kagaya din ng ating kapanganakan. At nung lumaki siya, kagaya din ng ating paglaki, normal way. And then to the woman of Samaria, nung nakausap ng Samaritan woman si Jesus Christ, Jesus looked like a typical Jew. Siya ay, ang kanyang itsura ay Hudyo. Yun, kung iano natin, o picture out natin, hindi siya yung mahaba ang buhok, parang ganun yung pinipicture, di ba, sa picture. Siya ay, ang kanyang mukha ay typical Jew. Kasi nga, yung kanyang nanay at tatay ay Jew. Yan. Sinasabi yan sa John chapter 4, verse 7 to 9. And then sabi dito sa Isaiah chapter 53, verse 2, sa Old Testament naman sinabi diyan na, this prophetic description of the Lord tell us he had no comeliness or attractive beauty. Yan. Kaya, according to Matthew 26 verse 48 to 49, sinasabi ko lamang po yung kanyang itsura. The Lord Jesus was so plain that Judas needed to kiss his cheek to identify him to the soldiers. Kaya siya po ay, meron siyang similarity sa mga Hudyo. Kaya nga, para makilala siya ng mga sundalo na huhuli sa kanya, kailangan pang magbigay ng sign si Judas para siya ay makilala at hulihin. Kasi nga, meron siyang pagka-similarity sa mga Hudyo na kaya kung hulihin siya ng mga sundalo, hindi siya makikilala yun. Kaya hinalikan siya ni Judas. Yun po yun, kaya ginawa ni Judas yun. And then, pag binasa po natin sa John chapter 4 verse 6, Jesus experienced weariness. Kaya, dito sa lupa, nung po siya ay bumaba dito sa lupa, yung experience natin bilang tao, ay nararanasan din po niya. Ibig sabihin po ng weariness, napapagod din po siya. Yun sa pangangaral ng salita ng Diyos, napagod siya. Sa Matthew chapter 8 verse 24, Jesus required sleep. Nung napagod siya, pumunta siya sa isang lugar na sa bangka, sa boat, kasama niya yung kanyang mga apostles at siya ay natulog. Yan, kailangan din niyang matulog. Matthew 21 verse 18, Jesus got hungry. Yan. Ang Panginoong Hesukristo ay nagugutom. Then, Luke chapter 22 verse 44, Jesus suffered painful agony. Kagaya natin bilang tao, siya ay nasasaktan at siya ay nagdadalam hati. Yun. Kaya lang, sa atin, may pagkakaiba tayo kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Sa atin bilang tao, hindi natin alam yung future natin. Yun yung pagkakaiba. Luke chapter 22, Hebrews chapter 4 verse 15, sabi po diyan, Jesus was tempted in all things, just like you and I. Kaya si Jesus Christ, tinukso siya, pero hindi siya nagpatukso, di ba? Was tempted. Then 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Jesus knew no sin. Wala po siyang kasalanan ang Panginoong Hesukristo. And John chapter 19 verse 33, Jesus died a physical death. Siya po ay namatay physically nung siya ay pinakupunan sa cross ng Kalbaryo. Yan po yung pagpapatunay na Jesus was a perfect man. At ngayon po, ang pinakaano ko po ngayon, highlight ko po ngayon, papatunayan po natin na yung Savior natin ay walang iba kundi ang Diyos. Yun. Yung tagapagligtas natin na tinanggap sa puso natin, walang iba kundi yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya dito ko po babasahin yung John chapter 1 verse 14. Maganda po itong verse na ito kasi pag meron pong nagsisharan tayo na hindi naniniwala sa Diyos, ito po yung sasabihin po natin ay hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Ito po yung sasabihin po natin sa John chapter 1 verse 14. Dito muna sa 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Yan. Sabi ni John,
Ang salita ay ang Diyos, sabi diyan. And the Word was God. Kaya sa verse 14, sino ba yung Word na yun? Sa verse 14, and the Word was made flesh. Yan. Nagkatawang tao siya. And dwelt among us. Yan. At nakisalamuha sa atin. And we beheld His glory. Ayan. Nakita ni na John ang kanyang kalwalhatian, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya ang sinasabi po dito na the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang sinasabi po dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan. Nakasalamuha po nila ang Panginoong Hesukristo nang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Kaya nga pinatunayan niya ni John na nakausap nila, nakasama nila ang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Siya po ay Diyos. And then sabi po dito na Jesus said He and the Father were one. Sa John chapter 10 verse 30. Kaya nga ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo, iisa lang sila na Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya lang, ang mga Hudyo ay hindi naniwala sa Kanya, di ba? Kaya nga nagagalit sila. Sa John chapter 10 verse 31 to 33, na ang sabi ng mga Hudyo na Jesus being a man, making himself equal with God. Sabi niya, sinasabi mo na na ikaw tao ka lang pero sinasabi mo na ikaw ay Diyos. Kaya doon nagagalit yung mga Hudyo. Hindi sila naniniwala. Pero yung iba naman ay naniwala nung gumawa siya ng miracle. Kaya nga sa panahon noon sa Biblia, hindi maniniwala yung mga Hudyo na si Jesus Christ ay Diyos hanggat hindi sila makakakita ng miracle. Kaya nga si Jesus Christ lamang po yung nakakagawa ng miracle na ganun. Dahil gusto niyang patunayan na talagang siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Yan. Sabi dito sa John chapter 14 verse 9, when we see Jesus, we see the Father. Yan po. Kapag nakita na natin, sabi ng Panginoong Hesukristo, nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Diyos Ama. Kaya nga ang Diyos Ama at ang Panginoon na yung iisa. And then nung si Thomas naman, siya ay tinawag na Doubting Thomas, nung nakita niya ang Panginoong Hesukristo, anong sinabi ni Thomas? What did Thomas say concerning Jesus? Sa John chapter 20 verse 28, ang sabi niya ay, my Lord and my God. So, kinorek ba ng Panginoong Hesukristo yung sinabi ni Thomas? Hindi. Dahil yun ay totoo. Yan. And then sa Hebrews chapter 1 verse 8, sinasabi niya na, may sinasabi diyan na, O God, to whom is the title, O God, given? To the Son. Yan. Sinasabi ng God the Father sa Son na siya ay Diyos. Yan po. So yung God the Father, sinasabi niya na ang Panginoong Hesukristo, siya ay Diyos. Yan po. Then 1 John chapter 5 verse 20. Dito po ako magtatapos. Tingnan. Kung may Bible po kayo ay titingnan niyo po sa 1 John chapter 5 verse 20. Babasahin ko po ito. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Yan po, sinasabi sa Book of John na si Jesus Christ, pag tinanggap natin sa puso natin, siya po ay totoo. Yan. Binigyan niya tayo ng pangunawa na siya ay totoo at siya ay nasa atin. At si Jesus Christ, sabi niya, this is the true God and eternal life. Kaya nga pag tinanggap natin sa puso natin si Jesus Christ bilang Panginoon sariling tagapagligtas, ang Diyos po ay sumasa atin. Kaya nga ang buong mundo ay nagsasaya kapag inaalala ang kanyang kapanganakan. Kaya dapat lahat po tayo ay masaya. Masaya po tayo dahil ang tinanggap natin sa puso natin ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Yan. Siya po ay totoong Diyos at siya po ay
mararamdaman natin na siya ay buhay, buhay na nangungusap sa ating puso at tayo ay merong relationship po sa Kanya. Siya yung Diyos natin sa langit, siya yung Diyos natin na tinanggap natin, at siya yung Diyos na nakakausap natin, bagamat hindi natin siya nakikita. Yan. Napakaganda po ng na yan, ng verse na yan sa 1 John chapter 5 verse 20. Kung meron kayong nasasharean na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, yan po, 1 John chapter 5 verse 20. Napakagandang verse po yan. Yan po, yan. Sir Joan Pisuelo, happy birthday po. Good morning po sa inyo. Amen po, mothers. Good morning po, sabi po niya. Sir Banchi, good morning. Brother Gilbert Hofer, good morning po. Sir Regalin, good morning. Brother Percival Lagadan, good morning. Yan. Marami na pong nakikinig sa ating online morning devotion. Yan po. Sabi po ni Pastor RJ, last Friday na mga members, huwag kayong mawawala sa mga activities natin sa church at lalo na sa Sunday. Last Sunday of the year, huwag nyong dalhin ang mga pamilya nyo kung saan-saan. Huwag nyong ilayo ang pamilya nyo sa Diyos. Yan po. Magkita-kita po tayo dito po sa church. Yan po. Ano po, bilin po sa atin ng ating pastor. Good morning po, Sister Emilia. Good morning sa lahat. Malamig na po dyan. Sister Irene po, ipapaliwanag niya ang ibig sabihin ng adore. Imbag nga bigat kada kayo amin. Yan, pagpasensyahan niyo po at ako'y walang boses. Bumangit. Sa mga pakiramdam. Sunod-sunod. Ayan. Yung let us adore Christ this Christmas. Na wala tayong ibang papurihan. Ibig sabihin po ng adore, to worship or honor as a deity. Pag sinabing adore ay tayo ay magbibigay papuri. Yan. Mag-worship. Ang synonyms ng adore is delight, dig, enjoy, fancy, love, or rejoice. Na wala tayong ibang gagawin kundi magpakasaya, papurihan ang Panginoon ngayong Christmas time. Sabi nga sa John 4:24, worship Him in spirit and in truth. Na kung tayo man ay mag-worship in spirit and in truth, sa katotohanan, sa espiritu, na walang iba tayong gagawin kundi magpakasaya. Katulad ng ginawa nila doon sa Luke 2:10. Dito sabi rito, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Great joy, grabing saya o exceeding. For unto you is born this day in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. Wala silang ibang ginawa kundi mag-worship. Yan. Katulad ng 3 wise men. Yung purpose nila, bakit sila pumunta doon sa Bethlehem o kung saan ipinanganak ang Panginoon Jesucristo. Wala silang ginawa kundi yung papurihan ang Panginoon, at hindi lang sila nag-worship kundi naghandog pa sila ng gold, myrrh, and frankincense, na talagang hindi yung nanganak ang winorship kundi yung ipinanganak. Sapagkat ang purpose niya bakit siya ipinanganak sa panahon ng Christmas ay dahil para isave ang mga tao sa kasalanan. Sabi nga sa Matthew, buksan natin sa Matthew 1:21, na merong purpose bakit siya
ipinanganak dito sa lupa. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Kaya kinakailangan niyang magkaroon ng flesh para maunawaan ng tao, sapagkat ang tao noon, ng mga Hudyo, ay hindi sila naniniwala kung hindi nakikita ng dalawang mata. Sapagkat ang Diyos ay espiritu, hindi natin siya makikita. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya ay nag-manifest. Sabi nga sa John 1:14, sabi ni Ma'am Sheila kanina, nag-manifest siya through flesh para makita ng tao kung gaano siya nagmahal sa atin. Siya ay nagpakababa. Siya ipinanganak sa isang sabsaban dahil pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba, na siya ay nag-humble down. Na kung tayo ay ipinanganak sa ospital, sa bahay, ang Panginoon ay sa kulungan ng mga animal, di ba? At nung mga panahon na siya ay ipinanganak, walang ginawa ang mga nakakita, mga shepherds, lalong-lalo na ang mga anghel. Sila ay nagpuri. Sabi nga rito, "Oh, clap your hands," in Psalms 47. "All you people, shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible. He is a great King over all the earth." Sapagkat ipinanganak na ang King of all kings at Lord of all lords, na walang ibang ginawa kundi mag-worship. Yan, pagpapakita ng honor, yan, as a deity. Si Jesus Christ, pinanganak. Sabi nga, sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. Yan, sa verse 6 ng Psalms 47. For God is the King of all the earth, sing ye praises with understanding. Na walang ibang ginawa kundi papurihan. Ang multitude of angels ay kaya nagulat yung mga shepherds kasi biglang nagliwanag at nakita nila yung daming mga anghel. Pinapurihan yung Panginoon. At sabi niya, God reigned over the hidden. God seated upon the throne of His holiness. Ayan. Now, pag sinabing adore, delight, or sabihin ng delight, a high degree of gratification or exceeding joy. Yan po. Now, nagpasalamat sila sapagkat tagumpay. Sabi nga, ipinanganak na yung tagapagligtas. Kaya, pag sinabing Christmas, hindi mawawala si Christ. Kaya, dapat yan yung ating sentro ng kasiyahan. Si Jesus Christ. Amen. Sir Benny po. Amen. Magandang umaga pong muli. At dito po, malamig na. Kaya sana mapainit namin kayo sa salita ng Diyos. Yun nga po yung ating pong topic ngayon, na why we need to adore Christ. Yun po yung sabi nga po nila Ma'am Sheila, ni Sister Irene, na adore is to worship, bigyang papuri, ng mataas na papuri ang Panginoon. At bakit? Dahil tingnan natin sa John 3:16, na ang sabi po dito na, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Sapagkat mahal nga tayo ng Panginoon, na mahal ng Panginoon, mahal ng Diyos ang mundo dahil siya ang lumikha nito, at ganun din ang mga tao. Nilikha niya ang mga tao at ang mga na ipinagkaloob niya ang bugtong niyang anak na si Hesukristo, na ating tagapagligtas, na kung sino ang maniniwala sa Kanya ay hindi tayo mapapahamak at
nagpapagkalooban pa tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung napaka halaga na tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Kasi kung hindi sa Kanya, hindi natin makakamit yung buhay na walang hanggan. Hindi tayo maliligtas. At ang sabi nga po dito sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yun, na nung tayo pa ay makasalanan ay namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Yun po yung pangyayari. Siya yung namatay para sa ating mga kasalanan na hindi madali po yon na gawin. Pero bakit niya nagawa yon? Dahil mahal niya tayo at ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. Kaya yun nga na tayo bilang isang mananampalataya na bakit natin pinupuri, wino-worship ang Panginoon dahil dito nga siya ang unang nagmahal sa atin. Yun kaya dapat mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. At yun nga din po, nagsakripisyo po ang ating pong Panginoon dahil po sa atin na makasalanan. At tingnan po natin sa John 15:13, greater love hath no man that this, that a man lay down his life for his friends. Na yon nga po, yung pinaka mataas na pagmamahal na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin, na greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends, para sa ating mga kaibigan niya or mga anak niya. At doon niya po, tingnan din natin sa John 10:11, I am a good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Di ba yun po, na siya po yung pinakadakilang pastol po natin, na siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. Kaya dapat lang po na i-adore ang ating Panginoon dahil po yun talagang dapat na ipataw sa Kanya. Yun po, na i-adore po natin ang mataas na pag-worship. Tingnan po, last po tingnan po natin sa Isaiah 40:11. Dito po yung, he shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and shall greatly lead those that are with young. Na tayo po yung parang tupa na iniisa-isa po niya tayo, na habang tayo ay natutulog or kahit na anong mga ginagawa natin, andyan po ang Panginoon na antabay po sa atin, yung kanyang paningin ay nandun sa atin, sa kanyang anak, na para po tayong tupa na iniisa-isa po niya, na kinakarga kung tayo ay may kabigatan sa ating buhay, sa ating puso, na kinakarga po tayo ng ating Panginoon at inaakay sa magandang daan para po tayo ay hindi po maiwalay sa kanyang kalooban. Kaya po, yun nga po, doon tayo kumukuha ng pagmamahal sa Panginoon. Siya po yung nagsakripisyo sa atin bilang isang makasalanan. At doon po siya po ay nagbibigay ng ating spiritual food. At ayun po yung promises po niya sa kanyang pong mga anak. Yun lang po, at to God be the glory.
Ayan po, napakaganda po ng mga dahilan kung bakit kailangan nating i-worship ang Panginoong Hesukristo dahil siya po yung unang nagmahal sa atin at binigay po niya yung kanyang buhay po sa atin. Kaya dapat po natin siyang i-worship po, Sister Beth. Amen. Ako naman, kung si Sister Irene, si Ma'am Sheila, introduction ng how to adore Christ. Ganun naman Sister Irene, siya naman ang nag-explain. At si Sister Benny ay bakit. Ako naman ay paano. How to adore Christ in our families. Natalakay din ng mga nauna sa atin na nag-discuss ngayon na host na unang-una kasi dapat mayroon ng hindi natin kayang i-adore ang Panginoon kung mismo tayo ay may kabigatan. Dapat inaayos muna natin ang ating mga sarili nang tayo mismo ay nang ganun na upang walang sagabal man na i-adore natin ang Panginoong Diyos. So, number 1, sabi nga 1 John chapter 4 verse 8, He that loveth not knoweth not God, for God is love. So, dapat nag-express tayo ng love sa ating mismo sa family. Kasi ito naman ang command talaga ng Panginoon sa kanyang mga anak na magkaroon na doon yung pagmamahalan sa bawat isa at sapagkat unang-una siya ang nagmahal sa atin. At patuloy tayong nire-remind din na nandun sa family dapat na tayo, dahil yung kasi ang pagmamahal ay nagbibigay ng joy at nag-i-invite sa Panginoon yung spirit niya sa ating tahanan. So, sinabi nga ang pagmamahal ng Panginoon Diyos ay unconditional. Hindi siya tumitingin sa halaga ng isang bagay. At kundi tinitingnan niya yung sabi nga unconditional, wala siyang pagbabasihan kundi basta mahal niya tayo. Yun yung ibig sabihin. Sabi nga lalo na ang Panginoon na minamahal niya tayo maging lovable man tayo o hindi lovable. Yun nga sabi niya. Sabi nga ang Panginoon ay ang pagmamahal niya nandoon na nanatili kailanman. Kahit man tayo pabalik-balik sa ating kasalanan, pero kapag tayo nakiusap sa Kanya, tumingin ng tawad, nandun agad yung Kanyang pagmamahal. At sabi nga, dapat tayo din bilang isang mga magulang, number 1, i-impart natin sa ating family, ma-feel ng ating family yung God's love. Pamagitan ng ating pagmamahal din mismo, yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang family, sa kanyang mga anak. So, the moment kasi ni-receive natin ang Panginoong Diyos, ni-receive natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas through Jesus Christ. Sabi nga, yung kanyang pagkamatay, ito yung sabi nga yung papatunay na talagang tunay ang pagmamahal, dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos. So second, pray together na nandoon, wag nating aalisin ang panalangin sa ating tahanan, panalangin ng isang family. Matthew 18 verse 20, sabi nga, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Wala ako salamin kasi. Kaya sabi nga, praying together as a family, help our family stay closer to God. So yun, kasi sabi nga ang prayer is the powerful prayer, nahilo ako. Prayer is a powerful communication ng Panginoon. Ito naman yung way na, yung prayer, ito naman yung way para i-express natin yung ating gratitude, yung ating paghingi ng guidance at pag-seek ng kanyang solace. Yung ibig sabihin kung tayo ay na may kabigatan, kung mayroon tayong problema, tayo ay nandoon sa Panginoon. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya. At sabi nga dito ang prayer mas maganda na hindi lang nag-iisa kundi marami kayong nagbaba. Kaya nga napaka-importante yan sa buong family na nagpe-pray. Kasi sabi nga yung mong maraming voices na lumalapit sa Panginoong Diyos, hindi lang ikaw. So third, read the Bible together kasi reading the Bible, sabi nga ito ay tumutulong sa atin, nakakatulong para tayo lalong makilala natin ang Panginoon, para lalo na tayong magstay closer sa Kanya. For 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, all scriptures is given by inspiration of God
and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, sabi nga dito, yung Bible, ito yung maging dapat pinanggagalingan ng ating ng instructions ng buhay natin. Ito yung ating guidance. Ito yung pinanggagalingan ng nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng wisdom upang tayo ay maging maayos sa paningin ng Panginoon. So, kung yung sabi nga nandito, nakadepende tayo sa salita ng Panginoong Diyos, nandoon yung kaayusan din ng family. Katulad sa Ephesians chapter 5, verse 15, yung husband, kinukuman siya na mahalin niya ang kanyang wife. At yung isang verse naman ay yung sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 7, kinukuman naman yung mga wives na mag-submit sa kanilang mga husband. At sa Proverbs chapter 6 verse 22, ito naman yung family natin, ito yung place ng discipline. Ito yung place ng instruction. Tayo mismo nanggagaling sa tahanan muna, hindi sa school, kundi nang mamula sa tahanan natin yung pagtuturo at pagtitrain natin sa ating mga anak. At sabi nga ang family is a place of forgiveness. Sabi sa Colossians chapter 3:13 nandoon yung bear with each other, sabi nga, at nandoon yung kapatawaran. Na wala tayong nagtatanim tayo ng grievance, hindi tayo nagtatanim ng galit, ng sama ng loob sa kapwa sa kasama natin sa family. Kaya nga, di ba, minsan nakakalungkot sa isang family na minsan makakarinig ka ng negative against sa kanyang anak na nanggaling sa magulang. At alalahanin natin, sabi nga, mayroong kasabihan na yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So, kung ano man ang kapintasan ng family, bit-bit yun ng buong family. So, kung ano man yung kasiraan, ano man yung problema, wag na nating i-share pa sa iba, kundi i-share muna natin sa Panginoon para ma-resolve yun. So, sabi nga yung scripture, ito yung magiging encouragement natin. Ito yung guidance natin bilang isang parent sa ating parenting, sa pagiging magulang sa kanila at pagkakaroon ng maayos na family relationship. So, 4, doon wag natin walain yung worship. Kasi yung worship, ito yung pagkakilala natin yung kadakilaan ng Panginoong Diyos. Sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 31, let the heavens be glad and let the earth rejoice and let men say among the nations the Lord reigneth. Wag nating kalimutang purihin ang Panginoong Diyos. Wag natin siyang kalimutan na pasalamatan sa lahat ng kanyang kadakilaan at higit sa lahat yung pagsamba natin sa kanya. At sabi nga dito rin yung last, create a Christ-centered family. Na dapat makita sa family natin, yung ating testimony ay maayos, na talagang ang Panginoong Kristo nasa atin. Ituro natin sa ating mga anak, i-train natin sila sa pamagitan ng pinapattern ba natin yung ating relationship, pinapattern natin yung ating pag-instruct sa ating family pamagitan ng God's Word. Siya yung ating reference, ibig sabihin. Siya yung ating guidance. At hinihiling natin yung authority ng Panginoong Diyos na siya yung mai-exercise. At nandun yung ma-exercise din natin yung pagmamahal. At yung ating tahanan, ito talaga ang magiging true happiness, a true place of happiness, joy, and safety. Hindi tayo ang magpapahamak sa kanila. So, sabi nga dito sa James chapter 1 verse 13, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Sabi, nang hindi tayo agad-agad sinabi dito sa verse na to, sabi nga hindi tayo sabi nga mabilis tayong makinig. Nang hindi tayo, yung marunong tayong umunawa, pinapakinggan muna natin, lalo na sa ating mga magulang, minsan, akong tama, hindi mo na pakikinggan, pero mali ka pala. So may mga time na mali ka pala yung conclusion mo, nang pinakinggan mo, nung after kayo ay magbangayan, tapos nang nagkaroon kayo ng moment na magpaliwanagan, doon mo na-realize, ay mali pala ako. Nagyakyak na ako ng nagyakyak. At sabi nga rin dito, slow to speak, hindi yung
harsh laging napapakinggan sa atin ng mga anak. Hindi yung mura, hindi yung galit, hindi yung bang kailan. Kaya nga napaka-importante yung ina-appreciate din natin sila. Nang, nang hindi ko mo tayong magulang, walang perfect. Alalahanin natin, walang perfect na magulang. So, kinakailangan nandoon yung pag-unawa. Nandoon yung yung pakikinig muna ng mga bagay-bagay at para ma-resolve natin to ng maayos. Sabi nga, slow to anger. Hindi siya nang kung makitang may inutusan na hindi nagawa, hindi nasunod. Nako, buong barangay na narinig na yung boses mo at lumipad na yung mga hindi dapat lumipad. So, sabi nga yun nga yung sabi nga dapat nakadepende pa rin tayo. Nandun pa rin yung presence ng Panginoon sa unang-una sa sarili natin at maging sa tahanan natin. At nandun sabi nga, listen to others, na tayo ay marunong din mapakinig. Ganang, kung ikaw ay galit, kung ikaw ay arogante, kumalma ka muna. Hanggang sa may handa ka nang makinig, handa mo nang pakinggan at unawain kung ano man yung merong problema sa inyo. At nasabi nga dito, put the word of God into action. Hindi lang binabasa, hindi lang sinasabing, may Panginoon ako, ganito, Kristiyano na ako, pero hindi naman nakikita sa testimony. Kaya nga sabi nga sa bawat action natin, dapat nakikita yung presensya ng Panginoong Diyos. Ginagawa natin yung anong instruction meron siya. At sabi nga dito, sabi nga, ang Word of God nang hindi ito tatrabaho, hindi ito gagawa sa atin unless na ni-receive natin siya in a right way. Yun lang po. To God be the glory. Ayan, nakakatuwa po yung mga napakinggan natin at tayo ay natututo. Mamaya po, meron akong i-repeat. Ayan po, Sister Vicky po. Amen. Thank you. At yan. Talagang makakarelate tayo bilang isang nanay sa mga lahat ng sinabi ni ni Ma'am Beth. Kaya ako amen ng amen. Kaya salamat talaga sa salita ng Diyos na yon. Na sa akin naman, yung nga po, paano natin i-adore ang Panginoon at may mga biblical example na binigay ng Panginoon sa atin sa Bible para yun po yung makikita ng mga anak natin na yun yung i-ano natin sa loob ng tahanan. Na ako, ayan, parating nang naririnig ng mga anak ko, salamat talaga. Nagbago na ako. Pero mayroon hindi magiging perfect talaga tayo. Habang kasi talagang grabe. Napaka ng diablo talaga lalo itong panahon ng Pasko. Ayaw niya na yung kasiyahan natin ay galing sa Panginoon. Kaya salamat talaga sa mga Christmas presentation natin. Nakita natin kung paano inaagaw ng diablo yung attention ng mga tao, lalong-lalo na sa mga bata. Na habang nagaano din si Ma'am Sheila kanina, sino si Kristo? Na salamat talaga may Biblia tayo na sinusunod at nagbibigay instruction sa atin. At may pastor na nag-explain sa atin. Nagcha-challenge paulit-ulit. Ayan na naman kanina sa ni pastor sa comment niya. Last Friday, dapat makinig. Kaya sayang yung mga hindi nakapakinig ngayong umaga na sa lahat ng mga sinabi ng naunang nagsalita ay talagang kailangan na ito yung kailangan natin para masaya sa loob ng tahanan. Na kita natin din sa balita. Ano yung mga sa balita? Iba-ibang aksidente, iba-ibang sunog, iba-ibang yung mga aksidente niyan, karamihan din galing kasi lasing. Kasi puyat. O kasi ang higit pa doon, walang salita ng Diyos. Na yung sarili po nila ang nasunod. Kaya napakapalad po natin. Lalo na tayong mga nanay, yung mga sinabi nila, Sister Beth, napakaganda yon. Pag yun yung iayano natin sa ating loob ng tahanan. Ako, hindi ko in-exempt ang sarili ko na talagang hindi mawawala sa isang nanay yung mga ganun na ugali. Kaya salamat talaga sa salita ng Diyos. At yung tatlong biblical examples na dapat na makikita ng mga anak natin sa loob ng tahanan natin. Unang-una, yung angel. Makikita natin sa mga nabasa na rin, sa mga verses, yung angel makikita po natin sa Matthew
At nandyan ay sa Luke chapter 2 verse 9 to 10. Sabi niya dito, ayan, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And numbers verse 10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Yan. Yan po dapat makita ng mga anak natin sa loob ng tahanan na angel, di ba? Sabi nga angel pero si Lucifer yung sinipan ng Diyos. Diba? Kaya dapat angel of the Lord. Yun ang makikita sa atin na kung yung hindi angel of the Lord yung tayo, yun yung mga sinabi ni Sister Beth kanina, nangaw-ngaw, di ba? Na bangayan ng bangayan na andoon, Christmas na Christmas ay yun ang makikita ng mga anak natin. Wala na nga masarap na pagkain, walang pera, tapos kaya nga ganun ang dahilan sa totoo lang, sa pangangangaw ng isang nanay, walang pera, walang bagong damit, pero hindi po bilang isang Kristiyano, salamat talaga na may salita ng Diyos at nandito yung mga biblical example na dapat natin gawin at makikita ng mga anak natin. At alam ko, lalo na pati yung mga anak natin may salita ng Diyos din na maunawaan din nila tayo. At nandyan din yun na pagkatapos ng ngaw-ngawan, andyan, nanalo pa rin ang salita ng Diyos kasi makikita yung Word of God ang nagkontrol. At mamaya, masaya na naman na makikita ng bawat isa kung ano yung pagkakamali ng bawat isa. At ang pangalawa po ay ang shepherd. Ayan, alam na alam po natin. Sa mga anak natin ay pinapamemorize natin yung Psalms 23 verse 1 to 5 at napakaganda po yun. Basahin ko po ulit para ma-remind po tayo at baka mag-memory verse tayo kailangan mag-memory verse kasi pag ito yung makikita at ito yung maikukuha din natin sa pamilya natin, sa mga alaga natin, sa mga disciples po natin, ay talagang hindi po mamumroblema itong araw ng Pasko. Na talagang great joy talaga po ang matatanggap po natin. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na tayo mangangailangan. Kaya kailangan po tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. He maketh me to lie down in green pastures, and He leadeth me beside the still waters. Diba? Ito yung gagawin ng isang shepherd. Ito yung gagawin ng Panginoon sa atin. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang mga ito nasabi ng mga kanina ng mga nagsalita sa atin. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Yung makikita natin yung rod na talagang andyan. Pag pinalo natin yung mga anak natin, mahal natin sila. Na andyan yung pastol din, makikita natin na yung mga sheep ay inaano ng pamalo. Yung bibilang isa-isa, andyan din. Ginagawa din natin sa mga anak natin, lalo sa pagtulog. Titignan natin sa kwarto kung nandun yung anak natin. Kagabi nga nung pag-aralan ko tapos si Tintin tama pumunta sa store. Kukuha ng gatas. Pagbalik niya nakabukas yung pintuan ni JR. Natuwa ako. Kasi tinignan ni Tintin. Mama, bukas yung pintuan ni JR, wala siya doon. O, di ba? O, kaya hindi lang sa mga anak natin, pati sa mga pinagkatiwala na kamag-anak natin, kasama natin sa bahay, ay talagang ipapastol natin yan. Aalagaan natin, titignan natin kung nasa kwarto. Hindi ko rin masisisitintin bakit nag-isip ng ganun. Natuwa ako. Parang anak ba namin si JR? Tapos sabi ko, andun sa CR. Sabi ko. Pero natuwa ako kasi siyempre si Tintin mula nung wala pa po kami sa church, marami na po kaming alaga sa bahay. Mula umpisa magkasama kami ni Brad Chris. At yun din po yung kinalakihan ko. Ganon din si tatay ko, yung mga pamangkin niya nakatira sa bahay namin. Natuwa ako, nakita ko rin yung sarili ko kay Tintin. Andun din yung malasakit. Andun yung pag-iisip ng iba. Di ba? Kasi pagpasok niya sa sala
Mama, bukas yung pintuan ni JR, wala siya. Tapos inisip ko din na pumunta sa store. Titingnan niya baka ando naman si JR sa store doon na to. Nakakatuwa, 'di ba? Masaya pag ganun na makikita mo yung nakita ng anak mo ay ganun din ang gagawin, yung pagmamahal sa kasama sa bahay. So, yun lang. Sa verse 5 sabi niya, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Ito. Verse 6, sabi niya, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Diba? May shepherd tayo na nag-aalaga sa atin. Kaya pagdating sa verse 6, diba? I will dwell. Ayan. Si Pastor, parati po tayong pinapaalalahanan. Huwag tayong mawala. House in the Lord. At kasi po, kung kami, salamat talaga sa Panginoon mula nag-umpisa ang PMA Baptist Church, hindi hinayaan ng Panginoon na mawala po kami sa church. Andyan, lalo na sa mga okasyon na ito, hindi natin ipagpapalit sa ibang okasyon. Ang araw ng pananambahan. Kaya i-schedule natin. Meron din tayong ibang mga okasyon, pero yung okasyon ng Panginoon, huwag natin ipagpapalit sa sarili nating okasyon. Kaya salamat kay Pastor RJ. Talagang matapang po siya. Para ako'y na-bless din nung pumunta kami sa sa Pangasinan. 4:30 tumawag si Pastor. Nang umaga yun. Sabi ni Pastor, Sister Vicky, bakit wala si JR nung kahapon? 4:30 yun eh. Sabi ko, Pastor, andun po. So, nakaka-bless. May pastor po tayong ganon na talagang, tapos yun, nung nag-devotion din kami, nung kausapin ko nga si Domer, nung kinausap si Domer, pagpasok ni Domer din sa kwarto, sabi niya talagang, gandun yung pagmamahal ni Pastor. Oo, saka andoon yung, nakita nyo, ayaw niya akong may stress, ayaw niya akong mamroblema, na gusto niya, lahat tayo, buong magkakasama dito sa bahay, ay hindi na mawawala sa service. Kaya salamat kay Pastor RJ. Kaya sana lahat ng may pahalagahan po, wag nating gawing negative na lahat pinapakialaman ay ang maramdaman natin. Kasi kung hindi sa Panginoon, yun ang parati kong sinasabi, kung hindi sa Panginoon, kung hindi sa salita ng Diyos, hindi ako makikialam, hindi ako magsasalita. Yun, magdadadakdak daw, sabi ni Sister Beth. Parang narinig niya ako sa bahay namin kasi kapitbahay ko na Sister Beth. So, ayan, naiyak na ako. So, ayun, salamat talaga na may... diba? So, yun, salamat talaga sa salita ng Diyos. At ang pangatlo, yung wise men. Yun po yun, yung pangatlong binigay ng Panginoon sa atin na example para i-apply po natin sa loob ng tahanan natin. At sa mga disciples natin, sa mga pinupuntahan natin bahay, i-share po natin, lalo yung itong wise men na ito. Anong ginawa ng wise men? Nagbigay. Diba? At hindi lang kung ano-ano lang yon. The best po yung binigay po sa ating Panginoon. Kaya yun po yung itinuturo sa atin, yung giving. Na wag yung tira-tira. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang ibibigay po natin. At salamat sa Panginoon talaga na ako talagang parati kong sa ngayon ay kahapon nandun si Tuntun sa bahay kasi bukas punta na sila ng punta na siya ng Manila. Mamaya pala. Punta ng US na. At ako nakukuhan kasi pumunta sa bahay. At sabi ko, Ton, pasensya ka ha, wala kami papabaon sa'yo kasi pupunta nga na Amerika. Sabi nga ni Tonton, Mama, natuwa ako kasi salamat talaga kay Brad Chris kasi may mga anak kami na alam din ni Tintin niya. Sabi ko, kay Papa nila nagmana sila. Sabi ko, wala akong maipapabaon kundi prayer. Ayun. Tapos natuwa ako kasi sabi ni Tonton, Mama, grown up na ako. Huwag niyo na ako intindihin. So, salamat talaga sa Panginoon kasi
Yun po yung nakita ng mga anak namin. Mula kay Brad Chris, yung, di ba? Yung giving na yan, sa totoo lang, sa kay Brad Chris na talagang ibinigay niya lahat sa Panginoon, mula sa spiritual, sa physical, sa financial. Ito yung nai-enjoy ko na mga bunga ng mga anak namin ay may salita ng Diyos. At wala na si Brad Chris, pero yung word of God na iniiwan sa amin, itinuro sa mga anak ko. Yun po yung kasama namin. Kaya salamat talaga sa salita ng Diyos kay Pastor RJ na mula na wala si Brad Chris, ay si Pastor RJ po yung naging tatay namin, na yung nga na hanggang sa in-laws, kay Dumart, sa mga kapatid niya, sa mga disciples namin, ay andyan si Pastor na katulong ko po para mahalin ang Panginoon. Naiyak lang ako kasi pati si Baneneng nung gabi ng presentation namin nagte-text, "Salamat Ma'am Vicky kasi dinala po niyo po ako dito sa church." Tuwan-tuwa siya kasi siya yung star of the night, dalawa sila ni Jamaica. Kaya andun din yung challenge ni Pastor sa atin, magkaroon po tayo ng disciple, na ako'y natutuwa na salamat. At nung araw din yun, wala yung bata na disciple ko, si Justin. Pero natuwa ako kasi sa garden na pinapalak ko, 3 bata naman ang ipinalit kay Justin doon, nakasama namin nung gabing yun, nung presentation. Kasi sabi ko, kailangan may disciple tayo na magiging first time visitor sa palabas natin. Ay salamat talaga na yung bunga ko doon sa garden, na yung pinsan nila taga-Irisan pa, ay dumating nung araw na yun. Kaya napaka sarap, pasasalamatan mo talaga ang Panginoon, na mararamdaman mo, ipaparamdam talaga ng Panginoon na kasama mo siya, na talagang mai-enjoy mo ang Christmas. Lahat na mga sinabi ng kanina, mga host ko dito, na kung paano natin i-adore, i-worship ang Panginoon, mai-enjoy mo pag talagang sumunod ka at pahalagahan mo yung lahat ng sinasabi ng Word of God. Hindi nga natin lahat masusunod. Meron talagang yung sa totoo lang, yung ngaw na nagkakasala tayo kasi sabi nga soft answer, di ba? Nagkakasala, kaya hindi tayo talaga mapi-perfect. Kailangan habang nabubuhay po tayo, kailangan natin yung Word of God. At yun talaga yung ipapamana natin sa anak natin, sa mga disciple natin. Ako'y nabibless na nag-post din si Ma'am Joy, yung family nila, Duminden family. Nakita ko si Cyril doon. Sabi ko, amen. Makita mo lang din si Krisha, na parati niya sinasabi nung dumating, payatot, grade 4 po siya nung alaga ko. Ngayon, sabi ko, andyan, ang taba-taba. Natuwa ako na nung Wednesday, nag-text si Banining, nasa palengke daw sila ni Krisha. Sabi ko, amen, Panginoon. Ito yung mga bata na pinagkatiwala mo sa akin, na yun, kung ano yung ginagawa ko, ay nagagawa na rin nila yung pamamalengke. Sabi ko, Baneneng, sabi ko, pag pinagkatiwala sa ganyan, gawin nyo yung the best para sa Panginoon. Kaya yun yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Andyan yung biblical example na dapat po nating gawin at i-practice po. Yun lang po. To God be the glory. Biyak na sister. Ayan, hindi po natin makakalimutan yung buhay ni Brother Chris, dahil ano po yan talaga. Yung mga nakasalamuhan niya ay talagang naging blessing po siya sa buhay ng mga Ko pa tao. pala yung sa giving, yung kay Ayan. Tintin mag-testimony. Natutuwa ako kasi nga hanggang kay Mac talagang pag nagre-record kami ng ng Tyson offering, sabi ko, amen. Daig pa ako ni Mac halos araw-araw may natatanggap. Tapos marunong na siya. Alam mo, magbibless. Tapos pag inabot, alam na niya agad damputin yung kunin. Tapos siya, yung nagpa-flying kiss, yung nagte-thank you. Nakaka-bless. At kaya talaga, pagka binigay mo talaga yung sa giving, ay hanggang sa apo mo, mai-enjoy niya yung blessing. At nung Thursday din, nung host si Don sa Working Singles, in-example din niya si Brad Chris sa giving na yan. At nakikita ko rin kay Don, talagang pinapractice niya po kung ano itinuro din ni Brad Chris at kung ano po yung nasa Bible po at kung ano yung ichina-challenge ni Pastor. Yun lang po. To God be the glory. Dito naman po tayo sa mga comment ng ating mga mothers. Sabi po ni Sister Agapita Amlos,
Salamat sa Diyos na kahit wala akong bagong damit or wala akong pera, masaya ako. Basta walang magkasakit sa amin. Yun ang pinasasalamatan ko sa Panginoon. Salamat sa mga mothers. Yan, napakaganda din ng kanilang programa noon nung Monday na yung kanilang mga kamag-anakan ay nakarinig ng salita ng Diyos. Magdakdak tayo pag hindi sumunod ang mga anak natin. Opo, pare-parehas po tayo. Sabi po ni Pastor RJ, ang pinakamasayang anak ng Diyos ay yung nag-aakay ng kaluluwa para sa Diyos. Yung masayang nag-i-involve sa pag-aakay ng souls. Yan po. Sino pa Pag hindi sumusunod. Tama yun kasi nakarelate ako dun sa sinabi ni Sister Beth. Pag pag may nakita tayong mali, parang ipipilit natin, 'di ba? Ipilit natin na mali ka, ganito. Kagaya nung last Sunday na sinabi ko kay Pastor, sabi mo kasi magla-lunch muna tayo bago mag-service, sabi ko. Sabi ko kay Pastor, ay nako, bakit ako pa yung pagproblemahin ninyo? Sabi ni Pastor, depende na sa mga leaders ninyo. Kung nagugutom na yung miyembro nyo, pakainin nyo na lang. Ako pa yung magpakain. So, tumahimik na ako kasi wala tayong gagawin kundi kasi yung, di ba yung sabi niya, dire-diretso na. Dire-diretso na. Kaya yung mga ibang members nagutom sila. Sabi ko, kala ko magla-lunch muna tayo bago mag-service. Sana ganun yung ginawa natin. Tapos sabi ni Pastor, depende na sa mga leaders ninyo. Pag nagutom na yung mga members nyo, pakainin nyo na. Sabi ganun. Kaya yung ibang mga namin, yung people namin, umuwi na sila kasi kakain na lang siguro sila doon sa bahay nila. Hindi na sila matend ng yung service na panghapon. Pero yun nga, dahil tayo ay mga nanay, kailangan ding mag-submit pa rin tayo. Sa authority, may mga authority tayo, pastor natin, tapos yung leader ng tahanan, asawa natin, kaya magpapasakop po tayo talaga sa kanila. Kagaya na naman nung araw-araw na sinasabi ko, cellphone kayo ng cellphone, yun lagi kong sinasabi sa loob ng bahay. Tapos sabi ni Belte, nag-cellphone pa ako kanina, nandun ako sa labas, sinasabi niya. Ngayon ko nga lang nahawakan to, sabi niya, ganun. Kaya, oo nga, no. Ano ba naman yung mga sinasabi ko? Minsan, nako-correct din ako sa mga ko. Kasi nga, yun yung lagi ko nakikita sa kanila, yung laging nagsiselfone. Kaya yun yung lumalabas sa bibig ko, cellphone kayo ng cellphone. Ala, ngayon lang ako pumasok dito, mama. Sabi niya, nandun ako sa labas, tinawag ako ni tatay. Ayun, kaya masaya po talaga ang pamilya kapag Yan, Ma'am Flor Solomon, good morning po. Salamat po mga mothers sa masayang umaga at sa mga messages po. Yan. Thank you din po, Ma'am Flor. Preacher Rico Formanes, good morning. At may mga disciples sila dito. Ayan, bibigyan ko ng 100 pesos load yung nag-invite ng kanyang disciple. Ayan po, Sister Cherry. Congratulations. Nandyan yung kanyang disciple, sino to? Raymark Torquesa. Ayan. Dahil ikaw ay na-invite, merong 100 peso load si Sister Cherry. Inaanak ko din. Ay. Sister Rizalina Di Guzman, inaanak ko po yan. Risa. Ayan. Sa inaanak ko na lang ibigay yung load. Opo. Yan, Sister Rizalina. Yan, bibigyan May load ka ng ka. load ni Ma'am Tintin. Bigay mo Amen. lang ang iyong number. Yes. I-comment mo na. I-text mo na yung number mo, Risa. May 100 pesos load. Ayan, wala na pong nag-invite ng kanyang disciple. Yan, dalawa lang po yung nanalo. Meron pa pong isa. Ay, Sister Emilia. Oh, Ayan yes. po. Yung sa Google Meet. Yan po, mag-share din po kayo. Good morning sa ating lahat. Ako mismo ay nagpapasalamat ako sa itong pinapag-aralan natin kasi kanina pa nagigilty ako kasi ang dami ko din na pagkukulang na hindi ko pa nagawa.
So, kailangan ko yun i-improve sa 2025 at marami din akong dapat kailangan baguhin na attitude kasi may ugali din ako na 'pag inaano ako sa yun yung sa anak ko nga, parang nawawalan ako agad ng ano, patient. Ah, 'Pag ayaw niya na, hindi ko din kinukulit gano'n. Kaya yun talaga yung niluluhod ko araw-araw. So, nagi-guilty pa ako kanina na dami ko din hindi ginawa sa kanya, dami ko din pagkukulang. So, ah, hopefully na yun yung goal ko sa 2025 at maging maalis din yung minsan din may pride, yun. At minsan din, nakakalimutan yung magbasa ng salita ng Panginoon. So, yun yung dami kong pagkukulang. At, salamat din sa napapakinggan ko kasi yun nga yung pinanggalingan ko din ay hindi din ganito. Parang Sunday lang ata kami nag-wo-worship at, Friday. Tapos, na-bless ako kasi minessage ako dun sa, misis ng pastor. Sabi niya, "Lumipat ka pala sa ano, PMA. So, yung disciple mo andito pa rin hanggang ngayon," sabi niya sa akin. So, yun yung sabi ko, dun nga nakapag-invite ako, nakapag-disciple ako. Kailangan ko din magawa dito sa PMA, sabi ko. Kaya yun yung anuhin ko, yung gagawin ko din. At yun lang po, salamat. Amen po, Sister Emilia. Yan, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon dahil kayo yung ginamit, 'di ba, para mag sa Bible School si Sister Geraldine. Oh, 'di ba? Kayo yung nakapag-invite sa kanila online. Yan. So, meron kayong bunga sa Panginoon. Yan po si Sir Ariel. Sabi po ni Sir Ariel, amen po mga mothers. Yan po. At si Sister Myra, salamat mga host sa mga topic po ninyo. Sister Myra po ito. Yan. Christian Nyesa. Yan. Good morning, Sir Chris sa CSI. At yan lamang po yung ating tinatalakay po ngayon at maraming salamat sa Panginoon sa mga nagsusubaybay. Sister Virgie Abad Arong, amen po mga mothers. Kahit sa devotion lang po, ramdam ko na ang blessings. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Yan po. Ingat po kayo dyan. Happy New Year po sa inyo, Sir Virgie Abad Arong. At bukas po, tuloy-tuloy po yung ating online morning devotion na family, na sama-sama po tayong pamilya na makinig ng salita ng Diyos. At sa buong maghapon po, tayo po ay mag-invite ng mga bisita sa church upang sila po ay makarinig ng salita ng Diyos at gamitin po tayo upang sila po ay makakilala po sa totoong Diyos. Yan po. At hilingin ko po si Sister Beth na tayo po ay mag-pray na po. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga messages ninyong ipinarating sa amin. Salamat po Panginoon sa privilege na ginamit nyo kami Panginoon upang maipahayag namin Panginoon na inyong mensahe. Salamat din po Panginoon sa patuloy na binibigay nyo sa aming kalakasan at kalusugan. Despite Panginoon ang aming mga age, pinabigyan nyo pa rin kami ng privilege Panginoon na humayo Panginoon upang makapagdala ng kaluluwa sa inyo. Salamat din po Panginoon sa patuloy niyo pong pagbigay sa amin ng guidance, sa pagbigay niyo po, sa pagkontrol niyo po sa amin at higit sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa buhay na walang hanggan. Dalangin po namin sa inyo, O God, na katulad po ng mensahe ninyo, na ang maging pattern namin walang iba kundi ang iyong word, ang iyong salita. Tulungan niyo rin po kami Panginoon maipamuhay namin ito, na sa aming testimony makikita Panginoon ang inyong kadakilaan at inyong pagmamahal. Dalangin din po sa amin sa inyo, Panginoon, na ingatan niyo kami sa lahat ng oras. Kayo pong magabay sa amin, kayo pong manguna sa amin sa lahat ng aming gawain upang kami, Panginoon, na hindi maluko ng kaaway, Panginoon, hindi kami basta matitem, Panginoon, at maging matibay sa amin ang inyong salita. Panginoon, dalangin din po namin sa inyo ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang,
sa mga nasabi namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, sa mga naisip namin, Panginoon, na hindi nararapat, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And yan. Po. Happy New Year. Happy Ayan, New si Year, Tatay Bye-bye. Boy. Kuya. Bye-bye. Marcel Victoria po, nanonood din. So, Amen. Happy New Year po. Nanay Lucy, Merry Christmas from Pastor RJ. Bye po.